it's only Kuya Ronald Pio Santos who frequently visited us here in Pangasinan. There were so many national presidents, past presidents, because 2016 I was already a leader with OEMP sa ACR3. Makasama kami doon and I was the regional secretary. Ngayon ko lang nagisnan na may national president na binibisita ang mga agila dito sa Pangasinan. That means we are being taken care of by Kuya MP, Ronald. Pupunta siya rito, if you could still remember, during the typhoon floods, we were flooded in Pangasinan. We were visited by several guest typhoons. Ayaw natin sila mabisita pero pinipilit nila pupunta dito yung mga bagyo na yan. Sino ba yung mga bumisita sa atin noon? Ang dami. Kahit ayaw natin sa kanila. Ito mga bagyo na taan. We were devastated from west down to north, east, west of Pangasinan. Through the initiative of the chair of this coalition and with the fellow governors, I asked our national president if what we could do to our mamamayan, to the communities who were affected, people or affected by the calamities. Kasi sunod-sunod. Pero sabi ni Kuya MP, ulahin natin Kuya, ang mga kuya at ate natin na nasalanta ng bagyo, baha. That is why all the way from Metro Manila, from the national office, with his team, came along here to the Gupan City, went to Bulinaw first, nagbigay ng mga ayuda para sa ating mga kuya in Western Pangasinan and in Central Pangasinan, ayuda, consisting of rice, noodles, canned goods, and everything. That is our national president, mga kuya natin. There were so many past presidents. There were so many became national presidents, but they never come to us. They never come. They never visited us here in Pangasinan. But now, we have a very lovable national president who always think about our kalagayan here in the province of Pangasinan and other parts of the northern Luzon, because magkasama natin all the way from Baguio, all the way from Bigit, Apra, and I really thank you for coming just to give and show our full support to our national president, Ronald Pio Santos, aka Jericho Rosales. Mga kuya natin, there is no amount of words to say thank you to our national president for taking care of sa mga members natin ng Eagles dito sa Northern Luzon. As the chair of Camianan Regional Governors Coalition, I am deeply honored and we are deeply honored for their behalf that we welcome you here in the most prestigious city of the Guban and the most lovable parts of the province of Pangasinan, with the beautiful ladies around and the handsome gentlemen around. Please welcome the group of our national president, soon to be maybe Congressman of Sambales, or the mayor of Sambales, San Narciso. and he wishes to join that battle. Just touch Camianan Regional Governors Coalition, Kuya, and we will be there to campaign. Thank you, Kaya. And to ensure
your victory for being congressman of First District of Zambales or the municipal mayor of San Narciso, Zambales. Again, let us welcome and hear the message of our national president, Aka Jericho Rosales, Kuya NP Ronald De Los Santos. Thank you so much, Kuya Go. Video talaga ito, Kuya Go, po na to. Ever since may mag-asawa ko sa NCR3, talagang ano na to. Ito yung nakikita ko na isang officer sa ating kasundaluhan sa ating PNP na kumbaga flexible na tao. Thank you so much, Kuya Go. Mga Kuya Tate, of course, sa lahat ng mga governors na nandito ngayon, vice governors, president, mga ate, Kuya, Bunso, kung mayroon. Good morning! Good morning! Hindi ko na kayo isa-isahin para marami tayong matakal, no? The reason behind why I am here, kasi there's a lot of yung mga issues about me. Sa totoo lang mga Kuya Tate ko, ako, ano na rin ako kumbaga, ano rin, napupunti na rin ako sa mga issues na yan. At ginagawa natin lahat para po may saayos natin ang ating organisasyon. Sa totoo lang po, lahat ng problema ng The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated from the beginning, 1979 to present, sa akin po lahat bumagsak ang problema niyan. Number one, before wala tayong structure. Number two, wala tayong database. May database tayo, pero hindi naman accurate. Let us also welcome our past National Treasurer, Kuya Ronald Tales. Kuya, please come forward. And of course, to his group. Good morning, mga Kuya. At gusto ko sana ipapatid sa inyo na ang purpose ng pagtakbo ko bilang National President is aayusin ko itong organisasyon na ito. Wala po kong plano. Wala akong plano tumakbo. Bakit? Kasi mas marami pang mas matanda sa akin na agila that time. Kailan ko lang ang inyong chairman sa pagiging agila. Pero siguro ang Panginoong Diyos, sabi niya, it is the right time na ayusin nyo yung inyong organisasyon. Kasi, marami akong organisasyon. Marami akong organisasyon, pero wala akong problema sa mga organisasyon na yan. Dito lang tayo, kasi sa totoo lang mga Kuya Tate, and every organization na lumalaki, talagang nagkakaproblema. Why? Because of the leaders. I am appealing sa lahat ng mga governors, sa mga club president, mga kuya ko, panahon na magkaisa tayo, ayusin natin ang problema ng ating PFOE. Yung issue sa akin about the corruption, mga kuya ko, kung corrupt ako, kung mangungurap lang naman ako, hindi na. Dahil galing din ako sa gobyerno, at galing ako sa corrupt. Yung mga nagsasabi na ako'y corrupt, ito yung mga governors, mga tao, nang ginawa natin yung tamang direksyon itong organisasyon, tatamaan sila. Kaya po, ibinabalik sa akin. Yung po sinasabi nilang external audit, ginagawa na po natin yan. Meron po tayong ngayon kinuha na external auditor natin. At ipapakita ko sa inyo yan.
Dahil gusto kong linisin yung pangalan ko bago po ako bababa. Masakit sa damdamin yan. Sabi ko nga, kung halimbawa nalinis natin ang national, ibababa natin hanggang sa cup. Sa totoo lang mga kuya ko, sino po bang Rotarians dito? Sino Rotarians? Mga Rotarians, pakilas po yung kanan. Salamat po. Di po ba sa atin, ako kasi president ako sa Rotary, di po ba kuya, monthly nagre-report tayo sa region, sa district. Tama po ba? Nagre-report tayo ng ating financial statement. Club po yun. Bawat club. Hindi po region. Bawat club po yun. Tapos, magre-report ka rin sa pagdating sa region. Mga kuya, ano yung dahilan kung bakit nagre-report ang mga club ng Rotary? Kasi, pag maganda ang advertisement mo, kuya, ano ba ang tawag? Halimbawa, malaki yung nabigay niya, malalaki yung expense natin doon na nakasus sa community service natin. Di ba may bumabalik sa atin? Binabalik lang sa club. Ganon din po sana yung gagawin natin dito sa ating organisasyon. Kaya lang, ang hirap po kasi, siyempre, ngayon pa lang nag-uumpisa yung tamang istruktura ng ating organisasyon. Hindi naman yan naumpisahan yung tamang istruktura. Ngayon pa lang po. Kaya dapat na natin umpisahan. At ang nais ko, pagbaba ko as the national president, yung next national president, naka-align na po yan. Kaya yung accounting firm na nandoon sa atin ngayon, ano na po yun, inaayos na po niya lahat ng mga expenses, lahat ng mga reports, para po mayroon po tayong tinatawag na financial report in every quarter. Sila po mismo magre-report. Kasi yun po talaga yung, at doon po tayo naka-align. Kasi yun ang laging nagiging issue, pera. Di po ba? Mula club hanggang sa mission. Alam ko maraming mga governors na lumipat doon. Kasi may problema sila sa mga club. Pinagbibintangan nila yung national na hindi nag-i-issue ng ID. May problema si national. Mga kuya ko, pagdating sa ID, kung kumpleto ang dokumento ninyo, 3 days, may ID kayo. At kung kayo, among you here, na 3 days, hindi pa kayo na-issuehan ng ID, you ask your governor or your club president. Ang mga witnessan si Kuya Rebo, ang ating chairman, lahat po ng mga nag-renew na, ayaw ko, sino pa po ba yung mga nag-renew na hindi pa nakakuha ng ID? Oh, wala na po. Kasi once na nag-renew kayo, automatic po yan. Within 3 days, mag-follow up po kayo sa opisina. At kung hindi pa na-issue sa inyo, tumawag kayo sa akin direkta. Kasi yan ang laging nagiging issue. May tumatawag sa akin na, Lord President, sabi niya sa akin, QLP, ang tagal namin nagbayad sa governor namin. Hanggang ngayon wala kaming ID. Sabi ko, kuya, sino pong governor niyo? Ngayon, tatawagan ko yung governor. Sabi ko, mag-usap kayo ng governor niyo. I don't want to say something on you kasi hindi ikaw yung right person para mag-usap muna kayo ng governor niyo. Ngayon, pag nag-usap kayo ng governor niyo at hindi niya inaksyonan, balikan mo ako.
kasi sa totoo lang mga kuya, ang club kasi hindi nila pwedeng i-bypass ang region. Kailangan talaga dumaan sa region kasi sila ang mag-endorse to the national. Dahil kung halimbawa ang president pupunta din direkta doon, hindi po tinatanggap ng national. Kasi po, in due respect to all the governors, kailangan bigyan din natin sila ng importansya. Meron nga nagsasabi ko, FP, bakit tinatanggap yun yung complaint ng mga members ng mga club president? Sabi ko, sino yan? Sabihin niyo sa akin kung sino yung complainant na club president or members na in-entertain namin without informing the club president and the governor. Sa totoo lang mga kuya at ate ko, pinababalik ko yan sa club. Sasabihin ko sa kuya, pasuyo na lang, bumalik ka sa club mo. Pero kung mayroon silang complaint form na binigay, binabalik din namin yan sa club. And let the club decide. Hindi po namin ini-entertain yan. Unless, otherwise, no? Kasi mahaba proseso nun eh. Nag-complain. Kuya, hindi na satisfied yung decision ng club. Pumunta sa region. Hindi rin siya na-satisfied sa region. That's the time, umakyat kayo sa taas. Kasi ang magdi-decide na yan ay ang ating tribunal. At least po yan sa ating tribunal. Yan po yung ating tatlong branch ng ating organization. Ano yan? Executive, Legislative. ito yung assembly, at saka Judiciary. judicial, ito yung ating tribunal. Para maintindihan niyo bawat isa. Before kasi wala ito eh. Kaya hindi natin maintindihan. Kaya nga yung mga Fed Director, I appeal to the Fed Directors, isama nila ito sa kanilang orientation para maintindihan ng mga members. Ano na ba tayo? Saan na ba tayo? Ano na ba ginagawa ng ating organisasyon? Palagi na lang nakikita, si MP, nangurap, si MP, kung ano-ano na yung pinaano nila sa akin. Kaya lang hindi ko po pinapatulan yan. Nagagalit din sila sa akin. Kaya di ba't di ko pinapatulan? Ako basta hindi totoo, hindi kita papatulan. Mamamatay ka din. Diba? Pabayaan ko lang Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos na lang ang bahala sa inyo, sa kanila. Basta ako, itutuloy ko kung ano yung may pangako kong ikakaputi ng ating The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Marami dito, yung mga nauna na inak ko, dito sa Pangasinan ang laon yun. Tanungin niyo po sa kanila. I never asked when I am still the governor. I never asked from them. Monthly dues. Hindi ako nangihingi yan. Kasi yun na lagi nagiging issue. Pero, yung mga club ko nito, hindi ako nanghihingi ng monthly dues. Kung may magsasabi na ako nanghihingi, kaya nga sila, yung isang operador nagalit sa akin eh. Kasi ginagamit niya yung pangalan ko, sabi niya, naniningin siya ng 15,000, yung 10,000, yung 10,000 para doon sa event, yung 5,000 daw para sa akin. Nagalit po siya sa akin nung sinita ko. Kaya ayun, humiwalay na po siya. Hindi po ako ganun. During the induction, kung mayroon nanghihingi ako sa inyo, among you. Yung tinatawag, ano tawag doon, Kuya Go? Pakikip? Ha? Hindi, meron silang word eh. Token. Pabaon. Pabaon at saka? Token. Ah. Di ba?
Mga kuya ko, mga ate ko, pag mayroon nagsabi na nangingi ako ng token, sabihin nyo sa akin kung sino yan. Kasi ayaw kong iparanas sa inyo kung ano yung narasyon ko during my time as club president, as governor. Kasi masakit sa damdamin yan. Magkano lang naman yan eh. Kaya kong kitain yan sa negosyo ko. Di ba? Pero yung pransahan mo mga members, alam niyo ba yung laging naririnig mo? Yung nagmamarmaring, ayan na naman. Di ba? Nagmamarmaring yung mga members, additional na naman yan. Di ba? Masakit sa talinga. Kaya hindi ko po yan ginagawa sa inyo. Gusto natin baguhin, itama lahat ng mali. Pero, ang sinasabi nila, ako daw ay kurap. Masakit man sa damdamin yan, pero sabi ko, bahala na ang Diyos sa inyo. Hindi ko kayo papatuloy. Nakita niyo po ba sumagot ako sa social media? Hindi po. Kasi hindi ako bababa sa level nila. Hindi ako Marites. Hindi ako Marisol. Kasi gusto ko mga kuya ko, itong organisasyon na ito, napakalaking bagay para sa bansa natin. Number one, ano po ba ang purpose? Bakit tayo gusto maging agila? Di po ba? Ano ang purpose? Ano dahilan? Bakit gusto natin maging agila? Para lang mag-t-shirt, mag-sing-sing, or... Di ba? Unang-una, pag-aspire tayo, anong sagot? Katulong. Para? Tumulong. Pero yung iba, parang hindi na yun ang purpose nila. Pumasok sila sa agila para mambudol. Ingat kayo mga kuya ko. Kasi marami dito na nagkukunwaring kuya at ate. Ginagamit nila yung agila sa negosyo. Pagdating ng araw, hindi mo na siya makita. Tingnan nyo, even sa social media na yan, yung nagtitig ka ng kung ano-ano, ginagamit yung aking profile para makapambutol. Kaya ang nais ko sa inyo ngayon na nandito, i-disseminate nyo sa mga kuya natin. Sa mga kuya natin na hindi nakakarating sa mga meeting na ganito. Na makinig sila. Sabihin nyo sa kanila, ano ang dahilan? Bakit tayo gusto maging agila? O, andyan din ang ating isa sa pinakamatigas na governor. Kuya Ronald Lozon, Kuya, galing pa ng Ilocos yan. Yan. Alam niyo, sa totoo lang, mga kuya at ate ko, thank you, kuya. Ako'y natutuwa. Dahil, ang nagpapalakas lang ng loob sa akin, ay yung mga governors na may mabubuting puso. Kuya Gub. At kayo yun. Kasi kung hindi mabuti ang puso nyo, hindi kayo pupunta dito. At kung halimbawa man, pumunta kayo dito para magmanman o makinig, nasa sa inyo na po yan. Dahil ako, sabi ko nga, last term ko na to, di po ba? Gusto ko na nga bumaba eh. Pero tapusin ko lang po ang eleksyon. Anytime gusto ko nang bumaba. Pero gusto ko tapusin muna natin yung problema sa lahat. Of course, yung is-easy natin, tatapusin ko muna yan lahat. Para yung susunod na administration,
smooth na po yan. Wala na po tayong problema. Yan po yung dahilan kung bakit nananatili pa rin tayo dito sa ating pinipuwi. Kasi minsan, pati pamilya ko nakapektuhan. Pero sabi ko sa kanila, basta hindi totoo, huwag kayo mapektuhan. Ang Panginoong Diyos, nakikita niya kung anong ginagawa natin, kung ano ang ginagawa ko. Minsan, panira lang yan eh. Para matagpak-takpan yung mga kalukuhan nila. Number 2, alam ba natin ang tama at mali? Kung alam po natin yung tama at mali, sasabihin nila, sila yung legal, sila yung mayroong papel, sa totoo lang mga kuya at ate ko, sa kagagawan din ng previous administration, bakit po nagkaroon ng disputed ang ating organisasyon. Ito yung nilalakad natin, ito yung inaayos natin. Na gusto mo bago ako bumaba, matapos yan. Kasi lagi ito yung pinag-aawayan. Lagi ito yung question mark. Nasabihin nila, paano maging legal yan, i-disputed. Hindi po nila naiintindihan kung ano ibig sabihin ng disputed. At kagagawan din naman nila yun. Ginawa pa natin yan, hindi naman tayong gumawa nun. Sila yun ang gumawa. Sila yung dahilan. Bakit nagkaganito ang organisasyon? Kaya nakakalungkot. Lahat ng mabuti na gagawin natin, nung ginawa natin mabuti, inayos natin ang organisasyon, parang mali yung ginawa natin. Sabi ko nga, dapat sinundan ko na lang sila eh. Di po ba? Sinundan ko na lang sila. Hindi ko na, wala na tayong opisina. Di ba? Walang structure. O may ID naman yan. Okay na yun. Pero hindi po. Sa totoo lang, ang daming mga government agency na naniniwala na sa Eagles, ang Eagles ay isa sa katuwang ina para tumulong sa bansang Pilipinas. Panapakan naman natin ang ating organisasyon. Hindi lang dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, ina-appreciate na nila yung Eagles. Pag may mga event, sumasama yung agila, ina-appreciate na nila yung Eagles sa ibang bansa. Kaya ang nais ko, mga kuya, mga ate, ito na yung panahon para magkaisa tayo. Magkaisa tayo sa isang hangarin. Ano ba yung goal natin? Humanitarian services. Tandaan niyo po yan. Kailangan alam natin ano ba ang goal ng ating organisasyon. Humanitarian services. Katulad yan, binagyong iligan. Tatakbo tayo ng iligan sa 22. Mamibigay tayo ng relief operation. Mag-relief operation pala tayo. Sorry. Kung saan yung kalamidad, nandun si Aguila tumutulong. Sa abot ng ngayon mga kaya. And of course, thank you so much sa mga member ng Triple D dito pang pinangungunahan ng kanilang Vice Chairman Kuya Ian. Andito, ayan. Kung mayroong mga high blood dyan, mayroon agad dyan mag-rescue sa atin. Maraming salamat sa inyong lahat mga kuya ko. Lahat ng katanungan nyo, sabihin nyo, sasagutin natin lahat. Para maliwanag sa lahat at gusto ko na
i-disseminate nyo doon sa lahat ng mga members kung ano yung napag-usapan natin dito. Dapat huwag sobra, mabawasan mo ng konti, no? As long na maintindihan nila kung ano yung napag-usapan natin dito sa meet and greet na to. Ano po sa ang gusto ko sana na ipamatid din sa inyo na siyempre bababa na ako as the national president. Kung ano man po yung maumpisan natin, dapat lahat ng mabubuti. Parang ako noon yan eh. Nung tinanong ako noon, Kuya Gob pa ako noon. Ay, MVP ako noon. Kuya MVP, pag ikaw nanalong national president, susundin mo ba yung mga ginagawa ni Kuya Nelson? Dapat pala, sasabihin ko, oo. No? Ang sabi ko, ang sagot ko, lahat ng mabuting ginawa niya, susundin ko. Pero yung mali, hindi ko po yan susundin. Kasi naumpisa na natin ito. Ito na yung dire-diretso na yan. Isang-isa na lang ang gusto kong matapos dito. Yung ating easy requirements. Yan na lang. Naku, nakalimutan na naman natin nagdala ng ano, yung red book. Nag-book. Ito. Pero bababa ako sa inyo, bababa yung team natin dito, mga kuya. Tulungan niyo po kami magpa-sign sa ating red book, yung sinasubmit po, di po ba? Sino po may corporation dito? Ha? Membership book, yung kulay pula. Tulungan niyo na lang po kami na magpapirma sa mga members natin. So, bababa yung team, Kuya Gob, no? Kuya RGL, para po, siguro nakalimutan ko, dapat nagdala pala ko kanina, para ma-start na natin yung ating paglalagin sa ating membership book. And every event, lahat ng field director, kuya, i-ano na rin yung sino pa yung assistant mo. Dapat meron kayong laging membership card para yung lahat ng mga incoming members makapasok na rin sa ating membership book. So, nakikiusap po ako sa lahat ng mga club president, sa lahat ng governors, pupunta dito yung team natin para po ipaano natin yung registration. At baka pwede makuha namin yung schedule ng inyong mga GMM, saka Rexicom, Kuya Gob, Rexicom, yung mga Rexicom sana, para po during the Rexicom, somebody from the national will be present para po magpa-sign doon sa membership. Although na meron na tayo doon sa record natin, but kailangan po natin yung nakalagay doon sa ating membership book. Agree ba tayo mga kuya ko? Agree ba tayo na magpa-register, magpa-sign sa mga members natin? Ha? Sino po agree? Pakitas ko yung kamay. Yan. Maraming salamat. Panahon na. Tulungan niyo ako. Hindi ko kaya ito mag-isa. Hindi namin kaya for national na kami lang. Ito, laban natin lahat. And this will be our legacy. Kasama kayo lahat dito. Legacy natin yan. I'll put on the record na ang Amyanan Group, Amyanan Team, will be part
for yung pag-solve sa problem ng ating TFOE. Please take note yan, Kuya Words. Ilagay po natin yan. So, hindi lang yung governor na nakalagay doon, but all the members. Ang nais ko sa inyo ngayon, mga kuya at ate, kalmante lang tayo. Lahat ng mga sinasabi nila, kunin nyo lang. Itanong nyo sa opisina. Magtanong kayo sa mga governors natin o mga national officers at sasagutin lahat ng inyong katanungan. And after my speech, gusto ko ano man yung katanungan nyo sa abot ng aking makakayang sagot, sasagutin ko po lahat yan. Again, sino pa po kayong hindi nakapagkuha ng ID na nag-renew na? Parang ngayon pa lang matawagan ko na yung office. So, meaning to say, halos lahat ng governors dito ay nag-renew na. Ibig sabihin, lahat kayo na nandito ngayon ay mayroon ng ID. Tama? Tama. Mga kuya? Ayun si kuya ko. Bet pa niya yung iba, oh. Di po ba? Basta 3 days lang. Pag sumabsal sa 3 days, tumawag na kayo sa akin. Tumawag kayo sa office. Maraming salamat sa inyong lahat. Of course, kay Kuya Lito, maraming salamat for coming sa ating past National Treasurer, sa ating patulong-tulong na Vice President for Mindanao, ang ating RGL for Luzon, of course, sila Ate Mayo, lahat kayo mga kuya at ate ko, ang ating protocol officer nandito rin. Magpapangandak pa ulit ka dito ng protocol seminar, kuya? Kuya Jason? Yung kung kuya, siguro, kung ano man yung seminar na kailangan nyo, pwede kayo mag-request to the chairman, mag-request sa national office, then we will send the representative. Ang sa akin lang, hindi na kayo magbabayad, pagkain lang. Even ang leadership course, libre na rin. Pagkain lang kuya. Kanya lang magano ng pagkain. Okay tayo? Ha? Sa late seminar? Ha? Okay. Yung iba ayaw. Schedule na. Food na lang. Ang magkanganak ang ating talakay chairman and governor of ECR 16. Kuya Boards. So, free ang admittance, pagkain lang sagot ninyo. Okay tayo? Okay po. I-book na yan. I-book na yan. Book na. Saan? Book na. Ha? I-book nyo na yan. Pati yung protocol. Pati ang protocol. Ha? Gusto ko lahat. Alam nyo sa totoo lang, yan ang gusto ko someday, yan ang gusto ko mangyari. No? Yung seminar. Continuous seminar. Bakit po kailangan yan? Sino po mga sundalo dito? Wala? Ayan, puro sundalo yan. Kuya, bago mo na-reach yung rango mo, ano bang mga training ang pinagdaanan mo? Diba? Katakot-takot, pero dito, may 25 members ka na, president ka na. Diba? Kaya kailangan, meron din tayong tinatawag na President Leadership Course. Magkatayo din tayo ng Governors Leadership Course. Kasi ito po yung, doon po tayo namumuhold. Ako, nagugulat na lang ako eh. May PhD, hindi nakapag-master, hindi nakakalis graduate. Parang hindi doktor. Ano yun? Yung mga member ng honoris causa. Ako, nahiya ako nun. Di ba ba? Tapos lalagay mo sa pangalan mo, parang hindi doktor. PhD. Kaya natutunan ko sa'yo yan, Kuya Lou eh. Ha? Di ba? Kaya gusto ko,
Okay, ano pa yung gusto natin maging training? Yung financial literacy. Gusto ko lahat ng agila maging big business people, maging negosyante. Pag lahat ng agila naging negosyante, buta na wala nang maghihirap ng mga Pilipino. Di ba sa sundalo ngayon, kuya, mayroon na tayong tinatawag na, ano ba yun? Pigos ba yun? Parang pigos na pag nag-retire ka, mayroon na kayong schooling na binibigay, di ba? Pag halimbawa, magre-retire ka na, bibigyan kayo ng TESDA or bigyan kayo ng opportunity na 7 day mag-aral, katulad ni Kuya Gob Dante. Di ba? Ayan, tapos na master na yan, mag-PhD na yan. Ha? Sa totoo lang, pag nasa sundalo ka, ang hirap talaga mag-schooling. Diyan ko rin natapos ang aking pag-aaral bilang sundalo. Ang hirap pa nun. Ang hirap ng pag-duty ka talaga. Di ba? I rose also from the rank. Hindi lang ako nagpatuloy paging officer kasi talaga napakaliit po ang sahod that time. Magkano yan, Kuya Gob? 1991. 2.5. Ha? 2.5. 2.5 Basic. basic. Ng lieutenant. Ah, yung lieutenant. 2.4. Tama. Yeah. Basic. Plus 1,000. Sabi ko, hindi makakabuhay ko ng dalawang pamilya. Kahit isa na eh. Di ba? Sabi ko yan. Yung iba, tatlo eh. Di ba tatlo, kuya? Kasi lahat ng tatlo yun, doon sa sundalo sumusuporta yun. Hindi si sundalo sumusuporta sa kanya. Baligtad. Di ba? Ayan o. Di ba? Kaya alam ko po, yung nararamdaman ng nandun sa baba. Kasi katulad ninyo ako noon, naging aspirant. Ay, ito kasabay ko sa kuya ko. Ang unang-unang club natin, yung, ano ba yung Supreme, ha? Maagap Supreme. Maagap Supreme Eagles Club. Yan ang unang-unang club namin. Si Kuya Gob ang Vice Governor. Hindi, Vice President. Vice President namin siya. Kaya mga kuya ko, ito na yung panahon para mag-shine tayo lahat. At kung may problema na kayo, bawat isa, please lang, usap na lang kayo. Ako noon sa totoo lang, nung ako'y governor, meron akong dalawang radio, dalawang club. Ngayon, ayaw ko kasi yung talagang nag-o-over, yung nag-o-over na paniningil sa mga members. Sinit ako, bakit kayo nag-o-over ng ano? Kasi ito lang naman ang ano nyo. Nagalit sila sa akin. Lumipat. Ngayon, sino ang nilipatan nila? Nandito pa sa atin noon si Landayan. Tumawag sa akin si Kuya Gob Landayan. Kuya Gob, may lumilipat sa akin dito, dalawang club mo. Sino yan? Ito. Sa'yo na yan, Kuya Gob. Ay, yung clearance, hindi mo na kailangan mag-clearance yan. Sa'yo na yan. Bakit, Kuya Gob? Basta, alamin mo na lang kung anong problema yan. Nire-release ko na yan, yung dalawang club na yan. O sa awa ng Diyos, yung dalawang club na yun, tumalon-talon, di ko na alam hanggang ngayon. Hindi na sila napupo. Kasi, yung mga club president, may mga personal interest. Kaya, sa ikakabuti ng ating members, sa ating club, nandoon sa ating club president, nandoon sa mga vice, lahat ng officers, nandoon sa governors. Sa totoo lang mga kuya ate, ang nabuo nitong region sa ating organisasyon, 28 regions. Dito sa Pangasinan, 5 region na nagawa ko dito. Kaya yung iba, lumipat niya. Ate, lumipat niya ate yung iba, no? Yung ibang nagawa natin dito,
lumipat na sa kanila? Yung governor. Pero yung mga members, nandito pa sa atin. Kasi kung pangit ako magpatakbo, makaka-create ba tayo ng ganong karaming religion? Kaya hinihiling ko ngayon sa inyong lahat na mga nandito, mga kuya ko, ang pundasyon ng magandang organisasyon ay nasa leader. Kaya kailangan na natin magpa-seminar ng mga about leadership training. Minsan, kahit may leadership training, hindi rin yata iniintindi yun. No? Pero ngayon, buong maghapon, si Kuya kung mataon na pakatya ko dyan, malaman ko lang, pupunta ako kayo dito. Nice. So, kaya yan, ready na ba yung food? Ready na yung food? Siguro, i-serve nyo na habang nag-question and answer. Maraming salamat sa inyo lahat mga kuya at ate ko. I hope and pray na ito yung simula ng pagkakaisa natin. At again, kung mayroon po kayong mga katanungan, gusto ko po sana i-direct nyo sa akin o sabihin nyo kay kuya ko o sa mga governors na nandito ngayon para sila po yung ating masagot natin lahat ng katanungan. Mamaya, mag-picture ticket tayo. Siguro, my boss, kuhanan mo na yan habang Hawang ko. kuhanan mo na. Yes. Of course. So, maraming salamat. Kaya boss, huwag mo muna yan.